Kapatid, kanina nga po narinig natin kung paano ikinuwento ni Beng, kung paano sila nagkakilala ni Neng at kung paano na nga silang tuluyang nagsama sa isang bahay kasama naman ang nanay ni Ate Neng na si Aling Cyril. At narinig nga natin nung tinanong ko kung papipiliin kita, Neng, ang sabi mo mas mahal mo si Beng. Pero bakit mo nasabi na kung magiging maganda ang pakitungo ng nanay mo? Kasi po, sa tuwing umuwi siya galing sa trabaho, lagi niyang pinapagalitan. Paano pinapagalitan? Visit, visit. Umalis ka na dito sa pamamahay ko. Eh, syempre pagod po yun siya kasi siya lang po nagbubuhay sa amin dalawa eh. Wala ka bang trabaho? Wala po. Bakit hindi ka magtrabaho? Ay, nagtrabaho po ako dati, umalis na ako. Pero hindi kaya ka lang tumagal kay Beng dahil kasi may pera siyang naibibigay Hindi po. at yung pera lang ang habol mo? Hindi po. Talagang mahal mo si Beng. Dati ba meron kang naging karelasyon na babae? Wala po. Wala. So, paano nangyaring tumagal ng 3 taon ang pagsasama nyo sa isang bahay kasama ang nanay mo? Ganyan kayo. Nagyaya na po siya dati. Sabi niya kung magbukod na tayo. Sabi ko, Bakit hindi ka pumayag na bumukod kayo? kasi sinanay lang po kasi mag-isa eh. Sabi ko, kung mahal mo ako, di sana anuin mo muna si nanay. So talagang pinakikiusap mo kay Beng na pakisamahan na lang si nanay. At si nanay naman din, nakikiusap ka na tanggapin na lang si Beng kasi nga ayaw mo siyang iwan. Pero ngayon, parang ayaw na rin ata niya. Lagi na po siyang kasi parang naawa na kasi ako sa kay Beng. Kasi, syempre, Hindi ka ba natatakot, Neng, na dumating ang araw na parang mapagod din naman si Beng sa ginagawa ng nanay mo at iwang kayo? Handa ka ba doon? Nag-usap po kami, sabi niya, hindi niya rin ako iwan. Pero pag magbubukod po kami, tutulungan na lang daw namin si nanay. Narinig mo ba kanina na ang sinasabi ng nanay mo sa inyong magkakapatid kasi 4 ang lalaki, ikaw ang babae, ikaw ang inaasahan niya kumbaga na mag-aasawa ka. Siyempre, lahat naman ng nanay, ang pangarap nila para sa anak nilang babae ay mag-asawa, di ba? Tapos magkaanak. Hindi mo ba gustong magkaanak pa? Hindi po. Ako po. Nagka-boyfriend na po ako dati, kaso lang ayaw ko Bakit? Hindi kaya dahil sa nasaktan ka ng grabe sa mga naging boyfriend mo, kaya ngayon naman iba naman, babae naman ang pinili mo. Una po. Hindi naman po. Takot lang ako Takot ka? na magkaasawa. Na may mga anak. Ayaw ko po. Takot kang magkaanak. Takot po ako. Hindi kaya ang nangyayari dito, Neng, parang base sa naging sagot mo na ayaw mo kasing magkaanak, parang ayaw niya ng responsibilidad, hindi kaya? Takot lang po ako mga anak. Ayaw. Takot ka manganak. Pero sa responsibilidad, hindi naman. Takot So lang talagang ako lahat, mga buong buhay ninyo, inaasa ninyo kay Beng. Opo. Pero, dapat kasi dati... Hindi kaya parang ang lumalabas, ginagamit mo lang si Beng? Hindi po. Kasi nag-usap po kasi kami dati. Sabi ko, magtrabaho ako. Sabi niya, wag na. Ako na lang. Ay, ikaw ba ang nagsabi, Beng, na huwag siyang magtrabaho? Bakit? Kaya ko naman po sila buhayin eh. Kasi nga siya ang lalaki, Hans. Ano ka ba? Kaya naman nga daw buhayin. O anong reaksyon ng mga nandyan sa puti? Sige na. Naku, sino bang may katanungan? Ikaw, ay! Go! Pagtanggol mo! Si Ben, Charos! May question ako para kay Neng. Miss Neng, di ba sabi nga 3 years kayo magkasama, bakit hindi ka gumawa ng paraan para magkasundo yung nanay at saka yung jowa mo? Gumawa po. Trinay mo ba, Neng? Anong ginawa mong paraan? Sabi ko, Nay, tanggapin niyo na lang po si Beng kasi siya lang po nagbubuhay sa atin. Tsaka, syempre, pagod pa yan galing sa trabaho. So hanggang kailan kaya mong pagtiisan ang lahat ng ito, Beng? Hindi ko lang po mahal yung anak niya. Nalayas na po ako sa bahay nila eh. Kasi po, mahal ko lang po yan. Kaya pinagtitiisan ko po. Ang gusto ko lang po, magkaayos
maayos kami. Ituring niya rin po akong parang tao. Hindi parang baliwala. Sa ano. Na yun ang ikinasasama ng loob mo, na sana lang ituring ka na parang tao. Ni minsan, hindi ba sumagi sa isip mo, Beng, na parang baka ginagamit ka lang ni Neng kasi nga kailangan ka niya sa sitwasyon niya? Wala naman po ako naisip. Kasi parang tinuring ko na rin po silang pamilya eh. Tinuturing ko nga po silang pamilya, hindi naman Kasi po tuwing sila- nakakarinig siya ng hindi magandang salita sa nanay mo, ang lagi niyang sinasagot at binabato kay Nanay Cyril, Nay, tanggapin niyo na si Beng kasi siya ang bumubuhay sa atin. Neng, narinig mo ba ang sabi ng Nanay Cyril mo kanina, tuwing kakainin daw niya yung pagkain na galing kay Beng, parang naduduwal daw siya. Yung pag-galing sa trabaho si Bing, minsan may pasalubong, hindi niya kinakain yun. Oo. Pag umalis naman si Bing, pag kami lang dalawa, kumakain lang po siya. Siya lang mag-isa. So pagkakaharap lang po si Beng, hindi niyo po ninyo kinakain. Pero pag umalis na po si Beng, niyo naman. Sinungaling. Yung bigay sa aso. Pinamimigay po ninyo sa aso. Siyempre. So paano po kayo kumakain? Hindi nga ako kumakain ng binibigay niya eh. So saan nga po kayo kumukuha ng pagkain ninyo? Ayun yung pagkain. So kakain ako. Saan po galing yung pinambili ng sinaing? Yung bigas ay pera niya. Pera nila. Pera din po nila. Sige, tatanungin lang natin kay Dr. Camille. Doc, dahil talagang sa ating mga Pilipino, mahirap pang unawain at tanggapin ang ganitong sitwasyon, hindi ba? Sa kaso kasi ni Nanay Cyril, talagang pinaninindigan niya na gusto niya yung kanyang anak, magkaroon ng apo sa kanyang anak na babae. Yun ay natural lamang na pakiramdam ng isang ina, hindi ba? Instinct sa isang nanay na pag nagkaroon ng anak na babae, ang gusto rin nila, kung ano yung nangyari sa kanila na magkakaroon ng pamilya, magkakaroon ng mga anak, yun yung talagang typical. Bakit po kaya sa palagay ninyo, sinasabi kasi talaga ni Nanay Cyril na hindi niya tanggap si Beng. Pero tumagal ng 3 taon na ganon, parinigan sila sa bahay, dabugan. At ang sabi nga niya ay hindi niya kinakain yung pasalubong, pero yung perang binibigay, tinatanggap naman niya at pinambibili naman daw ng bigas ni nanay at ulam. Nakita mo kasi na-slip of the tongue si nanay kanina. Oo. Nung tinanong mo na sinabi mong gano'n na ano po ba ang pwede para magkasundo, sabi niya pa, kailangan mabait siya sa akin. Kaya nga, doon mo makikita na maaaring makonsidera din siguro ni Aling Cyril yung sitwasyon. Kaya lang, nagkakaroon syempre ng implication, lalo na sa isang matanda, na mahirap magkaroon ng pagbabago eh. Kung sanay ka na ganito talaga, tapos na masyadong structured ang pamumuhay mo, na gano'n ang kinasanayan mo, ganun ang kinalakihan mo, pag naiba talaga yung sabihin natin, nagkaroon ng pagkakaiba, kahit na natatanggap na niyang, pinipilit niyang tanggapin, lalabas at lalabas siya sa sabihin niya, sentimiento na hindi ko pa kaya, ayokong tanggapin, nire-refuse ko. Pero eventually, kung maiintindihan ni nanay yung sitwasyon na ano ba, paano kung nawala talaga si Beng, paano kung parehas kayong walang na yung bumubuhay sa inyo. Paano kung may nangyari sa inyo, si Beng ang nakatulong sa inyo. Maaring umaabot sa punto na talagang yun na lang emotional bonding ang talagang kulang eh. Pero physically, nandyan yung pagtanggap. Kaya lang, syempre, si nanay nandun pa rin yung sabihin na natin, yung regard niya na, yung pride na akong nanay, ako yung masusunod sa bahay na to. Marami pong salamat, Dr. Camille. Gusto ko lang malaman kay Neng, dahil narinig mo kanina yung mga sinasabi ni Beng kung gaano kanya kamahal, kung paano kanya ipaglaban. Hanggang saan mo ba kayang ipaglaban ang pagmamahal mo, Neng, kay Beng? Habang buhay po. Ang buong kwento po, mga kapatid, ng buhay ni Beng, Nanay Cyril at Neng, palalaman pa natin sa pagbabalik po ng Face to Face. Ay, tanggapin niyo na kasi ako sa bahay niyo. Ayun na po ako kasi ituring. Kaya naman po namin, di ko kayo iwan eh. Basta tanggapin niyo lang po ako sa pamamahay niyo. Miss Ami Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gunn of JAOC Dental Clinic,